Isinailalim na sa Red Alert status ang Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council dahil pa rin sa bagyong Enteng. Ang PNP naman tumutulong sa mga residenteng naapektuhan ng bagyo at ng habagat. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Live, Patrick. Nasa bahagi na nga ng Quirino Province ang tropical storm Enteng at nakatakda itong maglandfall sa Kasiguran, Aurora. Base yan sa 5 p.m. bulletin ng Pag-asa ngayong Lunes. Kumikilos naman ang bagyong Enteng hilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. Simula kahapon pa malakas ang buhos ng ulan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa bagyong Enteng. Maraming residente na rin ang kinailangang ilikas, gaya sa Cainta, Rizal, kung saan tumulong na ang PNP. Umalalay din ng PNP sa mga motoristang naipit sa baha at mga residente sa Libon, Albay. Hindi rin naging madali ang paglilikas itong linggo ng gabi sa Virac, Catanduanes, sa gitna ng malakas na buhos na ulan at baha. 5,000 pulis ang idineploy sa panig ng PNP upang patuloy na tumulong sa mga residenteng apektado ng bagyo at habagat, kung saan isinailalim na sa heightened alert ang lahat ng kanilang unit at activated na ang Regional Incidents Management Task Group. To make sure na meron po tayong sinusundan na mga management protocols with respect dito po sa ating mga humanitarian assistance and disaster response. Nakatuon naman ang PNP sa Law and Order Cluster para maiwasan ang mga posibleng insidente ng looting at matiyak din ng kaayusan sa evacuation centers. Dahil nga may mga nagsaka pong mga tindahan, may mga nagsaka pong mga commercial establishment and even sa residential areas, to make sure na hindi po magkakaroon ng looting, hindi po magkakaroon po ng mga, if ever magkakaroon po ng distribution po ng relief good, ay hindi po magkakagulo. At syempre yung ating pong deployment sa mga evacuation center, particularly doon po sa may mga bata, may mga babae pong nandyan po, kaya nag-deploy din po tayo ng mga WCPD personnel po natin to make sure po na naaalalayan po yung mga bata at mga babae po doon dahil alam po natin pagdating sa evacuation center, dikit-dikit na po yan. Naka-red alert naman na ang Office of Civil Defense at NDRRMC para sa kaagad na pagresponde sa mga maapektuhan ng bagyo. Kino-compliment po yung utos ng ating Pangulo to be always there, no? To be one step ahead to provide efficient, adequate, at saka relevant response po para sa ating mga kababayan para maibsan po ang kanilang mga mga pasanin, especially in times like this kung sila ay mga biktima ng disasters. Sa inisyal na ulat ng NDRRMC, 2 na ang namatay dahil sa pag-uulang dala ng bagyong Enteng at habagat. Naiulat ito sa Central Visayas kung saan mayroon ding 10 na naitalang injured. For validation pa ang naturang bilang ayon sa NDRRMC. Sa ulat din ng OCD mula sa inisyal na datos ng DSWD, 6,000 pamilya ang apektado ng bagyo o higit 24,000 individual. Para nga mas maintindihan natin itong galaw ng bagyong Enteng, narito tayo sa Pag-asa at kasama natin yung isa sa kanilang mga weather forecaster na si Sir Adsara Aurelio. Sir, magandang gabi po sir. Unang tanong po sir, naglandfall na po pala itong bagyong Enteng. Ano pa po yung expected na movement po nitong bagyo? Well, ang inaasa po natin, tama po, yung naun sa lahat, around 2 p.m. naglandfall si bagyong Enteng sa may Kasiguran, Aurora. At posibleng magkaroon ng second landfall sa bandang Cagayan, Batanes area kapag ang kanyang pagkilos ay nasa direksyong northwestward sa bilis na 20 km per hour. Kasalukuyan nasa inland o sa kalupaan itong si bagyong Enteng, nasa Madela Quirino, itong si bagyong Enteng. Sir, kailan ba ina-expected na lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility? At for the next, let's say, hanggang bukas po sir, ano po yung magiging expected movement niya? Kapag di magbabago kanyang pagkilos, maaaring pong Wednesday ng umaga o hapon, lalabas ng PAR ang si bagyong Enteng. Bukas, maging maulan pa rin dito sa Metro Manila, pero yung ulan na narasa po na ngayong araw ay makikita na mababawasan bukas.
Okay, yun nga sir, ang pag-asa, para lang malinaw sa ating audience, hindi po kayo recommendatory sa pagsususpinde ng klase, pero inyo nga pong nabanggit, posible pa rin po yung mga pag-uulang dala ng bagyong Enteng. Well, part na kami na magbibigay ng rekomendasyon, pero ang last decision ay sa higher-ups po natin. Nasa DepEd and SHED. Opo. Pero bukas sir, expected, masama pa rin yung ating panahon. Masama ang panahon natin, o maulan ang panahon pa rin bukas, pero medyo maganda dahil kumbaga yung pag-ulan naranasan po natin ngayon ay mabawasan ang pag-ulan bukas. Sir, naglandfall na yung bagyo, pero yung lakas po ba niya inaasahang hihina o mas lalakas pa po ito? Nasa lupa itong bagyo, so inaasahan po natin hihina ang bagyo sa lupa, habang nasa lupa. Ayun, maraming salamat kay Sir Ansar Aurelio. At ito nga maan, ay papakita lang natin yung typhoon signal sa iba't ibang lugar. Ito, signal number 2, dahil sa bagyong Enteng, ang Ilocos Norte, Apayao, eastern portion ng Kalinga, Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, at ang northern portion ng Aurora. Signal number 1 naman, ang Batanes, Ilocos Sur, La Union, eastern portion ng Pangasinan, Abra, rest of Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, rest of Aurora, Nueva Ecija, at eastern portion of Bulacan. Signal number 1 din maan ang Metro Manila, Rizal, northeastern portion of Laguna, at ang northern portion of Quezon. So, narinig nga natin yung magiging forecast ng pag-asa, magiging maulan pa rin. So, payo natin sa ating mga kababayan ay mag-ingat, at kung kinakailangan po ninyong lumikas, lalo na yung mga nasa landslide prone area at yung binabaha na, ay wag na po tayo mag-atubilingan na magpa-rescue na sa mga otoridad. Maan. At antabayanan ng ating publiko ang anunsyo mula sa ating pamahalaan at pati na rin sa mga local government unit na nakakasakop sa inyong area. Maraming salamat sa iyo, Patrick De Jesus.